Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bukas na ang simula ng super long weekend para sa magdadagdag ng leave sa Undas at Barangay at SK election. Alamin na natin kung ramdam na yan sa mga terminal at mga kalsada na katutok sina Ian Cruz at Ivan Mayrina. Daong alas 3 ng hapon pa lang kanina, ganito lang ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Nagsisimula na raw kumapal ang bilang ng mga pasahero, bagamat bukas ng hapon pa inaasahan ng malaking bulto ng mga biyaherong dadagsa sa terminal. Yan mismong iniiwasan ng ilan sa mga bumiyahe na ngayon pa lang. Mahirap pagka bukas pa maraming pasahero. Para iwas traffic talaga. Para abot pa sa eleksyon. We anticipate around 1.6 million passengers from tomorrow until November 6. Isa sa mga sinisiguro ng PITX kasama ng LTFRB at LTO ang pagkakaroon ng sapat na mga bus para sa dagsa ng mga pasahero at para hindi sila mapilitang pumatol sa mga kolorum. Simula bukas magkakaroon na ng mga random drug test at roadworthiness test sa mga sasakyan sa terminal. Bago naman yan isa lang ipila, sa mga shop, sinecheck na lahat. Inikutan naman ng MMDA ang mga bus terminal sa EDSA Cubao. Nagaan mo na, dito na lang ako mag-standby. Mas maganda na yung maga. Hindi kayo makikisabay sa dugso ng tao. Oo. Mahirap po. Kasi po, pag ako po, dapat mga 2 hours lang po yung bahay ko, nagiging 4 hours. Dahil sa traffic din po. Ngayong gabi raw inaasahang magsisimulang dumami ang babiyahe palabas ng Metro Manila. Historically po, ganun talaga. Huwebes pa lang marami nang bumabiyahe ng gabi and Friday and Saturday. Hiling ng ibang provincial bus company, palawigin ang pagpapadaan ng bus nila sa EDSA na sa ngayon ay mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. lang. Pag sa EDSA po tayo dadaan, mga 1.5 hours po natitipid natin. So malaking bagay? Malaking bagay po, tsaka tipid pa po sa diesel. Bukod sa Undas Exodus, pinaghahandaan na rin ng MMDA ang Christmas rush traffic. Mula November 13 to January 8, bawal muna ang paghukay sa mga national at city roads maliban sa mga flagship projects tulad ng may kinalaman sa MRT at LRT at emergency leak repairs. Sa parehong mga petsa, mga mall na lang na may government services ang papayagan sa regular operating hours. Ang iba, iuurong at magiging 11 a.m. hanggang 11 p.m. bagamat may mga umaapila. We are asking lang if possible ang mga non-EDSA or major thoroughfare malls to be exempted dun sa 11 to 11 if ever. Ipapakiusap ng MMDA sa DOTR na i-extend din ang MRT at LRT operations. Tiyak ng extended ang duty ng traffic enforcers. From 10 p.m. i-extend po natin up to 12 midnight starting November 13. Bukod sa Undas at Christmas rush traffic, ang all year round na traffic naman sa northbound ng EDSA Balintawak ang sosolusyonan ng widening ng kalsada nito. Kakausapin ng MMDA ang DPWH kaugnay nito. Existing niya is 3 lanes lang. Gawin nating 6 lanes katulad dun sa southbound, madodoble ang capacity niya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Sa Israel, agad pinalikas ang GMA Integrated News Team habang nagko-cover sa venue ng Music Fest na isa sa mga unang inatake ng Hamas noon at kung saan pinaniniwalaang may namatay na Pilipina. Yan ay kasunod ng pagpapakawala na naman ng missile ng Hamas. Mula sa Rishon LeZion, Israel, live na nakatutok si JP Soriano. JP?
Pia, mga kapuso, bandang 1:40 PM po dito sa Israel. Muli na naman pong pinalikas ang aming team ngayon mga 2 minutes ago at pinapunta po sa isang ligtas na lugar sa Gusari o yung parang banda sa bomb shelter dahil nga po nagkaroon po ng missile alert warning. Ibig sabihin ho, nagpakawala ng missile attack at ito naman po ay agad na intercept ng Iron Dome Defense System at ilang minuto po ay base na rin sa rules. Kami po ay pinalabas na rin at narito po tayo ngayon sa lugar na yon kung pareho kino-cover po natin di sa Rizal Luzon dahil po nasa aking likuran ang isang bahay po na tinamaan ho o nabagsakan po ng missile impact o yung mga debris ng missile na intercept bandang alas 9 at alas 10 ng gabi oras dito sa Israel at bandang alas 2 at alas 3 ng madaling araw kanina oras sa Pilipinas nang magkaroon nga ng missile impact ang pinakawalang missile na ito sa isang bahay dito sa syudad ng Rizal Luzon na ayon sa report na natanggap ng Israeli officials ay ikinasugat ng 3 katao pero hindi kritikal o malala. Wasak ang ikatlo at ikalawang bahagi ng ikalawang floor ng bahay na ito na parang apartment type pati na rin po yung kanilang first floor. Sabi ng ilang Pinay caregivers na nakausap ko dito kanina na naka-assign dito, may narinig daw silang malakas na impact bandang 10 PM at kagabi o alas 3 ng madaling araw kanina at hindi na yun pala ito na nga pero nasa bomb shelter daw sila nung nangyari yon pero yun na pala meron na nga pong tinamaan dito pero wala nga pong agad nagpunta ang mga tauhan ng Philippine Embassy dito upang tignan ng lagay ng mga kababayan ilang kababayan natin nandito. Malayo po ito sa Tel Aviv at bago po ito kahapon binisita rin po natin yung mga pinakagrabing napinsala o pinakagrabing inatake ng Hamas noong October 7 nang sila ay nakapasok sa Southern Israel. Isa ito sa di malilimutang tagpo sa giyera sa Israel nang atakihin ng Hamas ang isang music festival sa Southern Israel, kalapit lang ng Gaza. We have 30 seconds if we hear the siren. Halos 3 linggo matapos ang pag-atake, ganito na ang itsura ng open field na pinagdausan ng madugong music festival. Narito po tayo ngayon sa isang bahagi ng Kibbutz Re'im. Ito po yung bahagi ng Southern Israel, katabi lang ng Gaza. Dito po ginanap yung madugong Supernova Music Festival kung saan po daan-daan yung pinatay ng grupong Hamas. Makikita nyo naman, may mga tents pa, yung mga dala nilang gamit, naiwan po nila. Dito raw nangyari, ayon sa mga saksi, sa mga statements at sa Israeli Defense Force, nangyari yung pagpatay, pagkatay, at pagsunog ng buhay sa mga individual. Kabilang na po, isasakyan na yan na ayon sa mga IDF o ayon sa IDF, may 5 kataong sinunog ng buhay. Ang isa sa mga OFW na nasawi sa Israel na si Loretta Alacre, sinasabing kasama sa mga dumalo sa music festival na ito. Ang GMA Integrated News, ang tanging news organization mula sa Asya na pinayagang pumunta sa mga lugar na ito sa Southern Israel, nakabilang ngayon sa closed military areas, nakasabay ang mga embassy officials ng mga bansa na ang ilan ay may mga kababayan ding napatay at pinangangambahang dinukot ng Hamas gaya ng Thailand at Amerika. Sa buong paligid, nagkalat ang mga tangke at sundalo ng Israel Defense Force. Just last week, we've captured a terrorist that was hiding here in the bushes, and we apprehended him, which means there are a lot of people here, or this place is still unsafe. Habang palabas kami, kasama ang mga taga-Israel Foreign Ministry at IDF. Wala kasi siren dito. So may mga pagsabog. Ang sabi sa amin, pag minarinig na pagsabog, umalis na agad. So sasakay na tayo. Folks, please mount your vehicles. We have to go. Doon na namin nalaman pagsakay sa IDF bus na nagpakawala na naman ng mga missiles ang Hamas. Sunod kaming dinala ng IDF sa Kibbutz Be'eri. Isa ito sa mga kibbutz o housing communities na unang kinubkob ng Hamas noong October 7.
Dito rin pinatay ang mga Pilipinong caregiver na sina Paul Castelvi at Mary Grace Cabrera habang pinoprotektahan ang kanilang mga inaalagaang Israeli. Ito na po ang itsura ng Kibbutz Be'eri ngayon. Sunog-sunog na po ang mga bahay. Dito po natagpuan ng maraming mga pinatay na individual. Kabilang na po ang 2 Pilipino at dito rin po nasugatan ng mga lubha yung kababayan nating si Joey. Si Paul nga, tsaka si Ate Grace, pinatay. Tsaka si 4 na patay na eh. Wala silang pinipili. Yung mga ibang lahi nga na mga Thailand din, pinagpapatay eh, wala namang atraso yung mga yun sa kanila. Isa lang ang bahay na ito sa mga inatake ng Hamas sa Kibbutz Be'eri. Ang mga pader halos madurog at matupok. Wasak-wasak na mga salamin dahil sa pagrat-rat na mga bala. Amoy pa at nagmamarka pa rin sa sahig ang mga natuyong dugo ng mga pinatay. Sa gitna ng mga sirang kagamitan, ang indikasyon ng dating payapang buhay na mga nakatira dito. Sa tindi na mga nakita namin sa loob ng bahay, di maiwasan ng ilan ang manlumog. Ayon sa ulat ng Reuters, base sa impormasyong inilabas ng Israeli government, kasama ang 2 Pilipino sa mga dinukot sa mga pag-atake ng Hamas. Pero ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, wala pa silang opisyal na kumpirmasyon tungkol dyan. Wala pa rin daw kahit anong mensaheng natatanggap ang gobyerno ng Pilipinas mula sa Hamas. Nabihag nga nila ang ilan nating kababayan. Pero sa mismong press conference ng Israeli Foreign Ministry, kasama ang larawan ni Jelinor Pacheco sa mga nakadisplay na larawan ng mga dinukot. Nauna nang sinabi ng asawa ni Jelinor sa media na nakita niya sa isang viral na video na isa ang kanyang asawa sa mga kinuha umano ng mga terorista. Nilinaw namin ito sa Israeli Foreign Ministry. Yes, we do know that there were foreign nationals that were abducted. In fact, there are videos of foreign nationals being taken. I don't know in Filipino exactly, I have to check. And I think that there are. Bukod kay Pacheco, may isa pang Pilipino na unaccounted sa ngayon. 4 na Pilipino na ang kumpirmadong namatay sa pag-atake ng Hamas. At Pia, balik lang tayo dito sa Region Lesion. Ayon sa Israeli Foreign Ministry, galing ang missile attack na ito, yung bumagsak sa bahay na ito sa Hamas at ito ay kanilang na-intercept. Sa aking likuran po, makikita nyo sa 3rd at 2nd floor, para lang ito po yung mga ordinaryong mga bahay, apartment na nakikita po natin sa Metro Manila, sa ating pong lugar. Kung titignan nyo po, talagang parang hindi mabubuhay yung mga nakatira dyan. Pero mabuti na lamang po dito sa Israel, talaga po nagpupunta sila sa mga bomb shelter kapag nakarinig nga po sila ng missile siren. At yun nga po yung nakita rin natin kanina yung ilang pamilyang narito natakot at nangyari na nga po yung kanilang kinatatakutan na ito na nga po kahit po generally peaceful dito sa malaking bahagi ng Tel Aviv, sa malaking bahagi sa mga lugar na pinupuntahan natin, pag nagpapakawala nga po ng missile attack, pwede ho talagang mangyari yung mga ganitong senaryo. Pero uulitin ko lang po sa ating pag-iikot sa malaking bahagi ng Tel Aviv, peaceful, maayos naman po ang lagay ng mga Pilipino, pati na rin po yung mga ibang Pilipino at agro-trainees na nakausap natin kanina na atin ding ibabalita sa mga susunod na araw. At yun muna ang latest at para sa GMA Integrated News, balik po na sa iyo, Pia. Maraming salamat at mag-ingat kayo, JP Soriano, nag-uulat live mula sa Israel. Sa ibang balita, halong saya ng Pasko at lungkot ng undas naman ang dulot ng pag-release ng daan-daang balikbayan box na natenga sa bodega ng Customs. May mga inabot doon ng 2 taon at mayroon pang kinamatayan na ng pinadalan. Nakatutok si John Consulta. Parang Pasko sa warehouse na ito ng Bureau of Customs sa Maynila. Okay, di siyempre masaya ako. Mahawakan ko na yung pinaghirapan ng anak ko. Pero may halong inis din ang pagdiriwang ng ilang mga dumagsa. May mga expired na dyan, pero masaya kasi yung mga gamit, yung mga value ng item nandyan pa kasi. Hindi kasi maagang aginaldo ang kinukuha nilang balikbayan box, kundi mga dati nang natenga sa loob ng 7 buwan hanggang 2 taon. Kaya ganoon na lang ang saya ng pamilyang ito sa Marikina. Nang sa wakas ay mabuksan ang balikbayan box at makuha ang regalong pinaghirapan ng kanilang OFW na mahal sa buhay. Nag-aalinlangan pa ako na talaga ba?
buhay pa tong box na to. Kinalimutan na nga namin. Ganun po yung thoughts ko that time. And akala ko din, scammer na naman yung tumawag sa akin. Kaya nagdadalawang isip ako pumunta kanina. Pero ang taga-Tarlac na si Cristina Tula, naging emosyonal. Hindi na raw inabutan ng ama ang padala ng kapatid niya mula Kuwait na pinadala noong nakaraang taon. Yung tatay ko po sana ang magre-receive pero namatay na po siya eh. Kasalukuyan po na nakaburol po siya ngayon. Kasi po nabasa ko po yung pangalan niya. Ang sakit po eh. Ayon sa Customs, mga fly-by-night na consolidators ang nambiktima sa ating mga OFW sa UAE. Bagsak presyo ang alok nilang serbisyo. Ayon sa Bureau of Customs, meron daw higit kumulang 5,000 balikbayan boxes na abandonado na sakay ngayon ng 21 container. Ayon sa BOC, ito raw ang resulta ng pambibiktima ng mga consolidator na inabandona ang kanilang mga kliyente abroad. Kaya babala ng BOC, maging mapanuri po tayo. Wag ho tayong magpadala ho sa mga too good to be true na ika nga po na mga pangako. Sa sobrang baba po, isipin po natin, kalkulahin po natin yung processing fee, freight, at saka po yung cost po ng mga shipping ng boxes ninyo. Hindi po kapani-paniwala yung sinisingil nila as low as 3,500 para sa mga jumbo boxes. 11 kaso na raw ang inihain ng BOC laban sa mga nireklamong consolidators na mabilis daw magpalit ng pangalan. Pwede na po natin silang i-blacklist para hindi na sila maka-operate dito kung may mga ganitong kaso. One hit lang po. At saka ho magpa-file na po sila ng performance ban. Para ho kung sakaling magloko sila, hindi ho maiipit yung mga nagbayad na mga tao. We will just charge the delivery. Hanggang 3 linggo ang delivery ayon sa BOC. Kaya aabot sa Pasko kung ngayon magpapadala ng balikbayan box. At kung sa lehitimong kumpanya ito dadaan, siguradong i-deliver daw ito ng door-to-door. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nagsisimula ng dumagsa sa mga pantalan at paliparan ang mga pasaherong babiyahe para sa long weekend. Sa Manila North Harbor Port, meron na ngang mga na-stranded. Nakatutok sina Mark Salazar at Joseph Moro. Sa Lunes pa ang Barangay at Sanggunian Kabataan Elections pero marami na akong inabutan sa NAIA na biyaheng probinsya ngayong Huwebes. Kasi dalawang na po na hindi ako nakapagboto. Baka mawala yung pangalan ko. Sabay na, undas. Ang iba idediretso na ang leave hanggang undas. Pwede pa nga itong maging super long holiday hanggang November 5 kung papayagan kang mag-leave sa mga araw na ipit na mga holiday at mga weekend. Sa haba niyan, hindi inaasahan ng Manila International Airport Authority ang sabay-sabay na siksikan. May mga umuna na nga ng lipad ngayong araw para maiwasan ang inaasahang mahigit 1 milyong pasahero sa mga terminal ng NAIA. Marami na ang paalis ng bansa mula sa Terminal 1. Normal naman ang bilang ng mga paprobinsya mula sa Terminal 3. Lampas 100,000 mga pasahero ang inaasahan ngayong long weekend at ayon sa MIA, ang bulto niya ay inaasahan bukas Biyernes hanggang sa weekend. Nagdagdag na sila ng mga immigration counters para maiwasan yung matagal na nilang problema na pila ng mga biyahero. Mas madali na ang pumasok sa airport dahil hindi na iniinspeksyon ang mga sasakyan papasok at wala na rin ang unang x-ray screening. Pero pinapayuhan pa ring agahan ang dating sa airport. Random na lamang ang pagpapatanggal ng sapatos. Dahil may mga risk profiling tayo di ba? So may mga ibang times na may mga sasabihin na kailangan pa rin magtanggal. Kaugnay ng mga na-offload dahil sa overbooking, dapat daw ay may compensation sa mga pasahero at hindi sila nabibigla. Dapat it's mutually agreeable between the airline and the passengers because they can always offer that to the different passengers. May mga biyahero na rin sa Manila North Harbor Port. Bagamat walang binabantayang sama ng panahon, may ilang stranded dahil na-delay ang barkong Pamisamis Occidental dahil sa operational concern. Excited pa naman dahil 6 na taon nang hindi nakakauwi ang OFW na si Elsie mula sa Kuwait. Tuwang-tuwa ako, agang-aga pa ako nagising. Alas 3 pa ako nagising. Papunta na kami dito, nahinatid ako ng amo ko eh. Tapos, nas-cancel pala yung Uwing-uwi na rin sa Dipolog si Rito na umayaw na sa gulo ng Maynila at sa probinsya na lang daw susubok ng swerte.
Depende. Magpapasada ng tricycle, kundi nasa pangingisda. Mas mahirap ba doon ang buhay kaysa dito? Mas mahirap doon kung wala kang alam na trabaho. Ako, halimbawa, skill ako, construction. Ngayong gabi naman, isang barko lang ang aalis dito papuntang Cagayan de Oro. Pero bukas, inaasahan ng mataas na maritime traffic o biyaheng pangkaragatan dahil simula na nga ng super long holiday dahil sa eleksyon at undas. Kaya 20,000 tauhan ng Coast Guard ang nakadeploy na at naka-heightened alert. Tayo po ay nakikilahok sa AFP at sa PNP sa pagkilos para po mapanatili ang integridad nitong darating na barangay at SK election. Maliban sa mga bakasyonista, may mga gurong magtatawid ng mga election paraphernalia ng isla sa isla. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar. At ako si Joseph Morong, nakatuto kami 24 oras. Marami pa rin Pilipino sa Lebanon ang ayaw lumikas kahit may tensyon na rin dahil sa gera ng Israel. Sa 17,000 Pilipino roon, mahigit 100 pa lang ang nagpalista para makauwi ng Pilipinas. Nakatutok sina Mark Salazar at Sandra Aguinaldo. Simula nang pumutok ang gera sa Gaza, halos araw-araw kung magtipon ang mga residenteng ito ng South Lebanon para suportahan ang mga Palestino sa Gaza. Isa ang Israel-Lebanon border sa mga sentro ng tensyon mula nang atakihin din ng grupong Hezbollah sa Lebanon ang Israel. Kuha ito ng Pinay na si M. Khaled Malawi Kasab na nakatira rin doon. Taga Marawi City si M na nakapag-asawa ng Palestinian Lebanese at may 3 silang anak. Sa paligid ng mga bundok na iyon daw, bumabagsak ang palitan ng missile ng magkabilang panig. Almost every day po na tinatawagan ako ng mga kapatid ko doon sa Pilipinas na mag-evacuate na or kaya umuwi na sa atin sa Pilipinas. Siyempre naman po, worried din sila sa amin, lalo na sa mga anak ko. Hindi man umaabot sa komunidad nila M ang mga missile ng Israel, pero naririnig raw nila ang mga pagsabog. The reason why we don't evacuate yet, nag-implore na po sila sa amin na huwag matakot dahil po ang mga bomba na galing Israel is doon lang po talaga sa border. Ipinakita rin ni M sa GMA Integrated News ang kanilang downtown. Bagamat mas tahimik na raw nitong mga nakalipas na araw, hindi rin sila nagpapakakampante. Of course po, pag nakita na namin na worse na ang situation, doon na po kami magde-decide na umalis. At as now on po, since last night till now, wala po kaming naririnig na mga bomba. Inshallah po, in God will, matatapos ang gulo. Sa ibang bahagi ng Lebanon, mas payapa ang sitwasyon. Kaya ang tulad ni Rosalie na nakabase sa Beirut, hindi raw nag-aalala. Wala din siyang balak bumalik sa Pilipinas. Okay naman, wala naman so far, wala namang kahit doon sa bundok, nasa south kasi kami malapit kami ng border, mga 20 minutes away to the border. Pero okay naman. Pero babalik daw sila ng kanyang amo sa southern Lebanon sa loob ng ilang araw, bagay na kinababahala din daw ng mga anak niya sa Davao. Yung area namin, halos mga Hezbollah yung namin, yung mga kapitbahay doon, tapos okay naman, wala namang at peace naman sila so far, wala namang problema. Kaya ganun na lang kalakas ang loob ni Rosalie. Nasa Lebanon na rin daw siya nung sumiklab ang gera doon noong 2006 na mas malala daw sa kasalukuyang sitwasyon. Pero ang DFA o Foreign Affairs Department nagtaas ng Alert Level 3 sa Lebanon na nangangahulugang hinihikayat ang mga Pinoy na voluntaryong lumikas. Yun nga lang, sa 17,000 Pilipinong nasa Lebanon ngayon, 113 lang ang nagpalista para makabalik sa Pilipinas. It's just a matter of purchasing the commercial tickets, and we have in fact asked them to consider going home because of the rising tensions. Many embassies have done the same for citizens.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Dagdag na nicho ang nakikita ngayong solusyon para tuluyan ng isara ang ginagawang shortcut papasok at palabas ng Manila North Cemetery. Habang wala pa yan, pulisya muna ang magbabantay lalo't inaasahan ng dagsa ng mga tao. Ang mga paghahanda roon para sa undas tinutukan ni Maki Pulido. Ang nakaugaliang over-the-bakod na tawiran sa likuran ng Manila North Cemetery, lalo na kung undas, pinwestohan na ng mga nicho na kung tawagin ay apartment. Paraan sana ito para sarhan ng mga bahay na nagpapatawid na mga ayaw dumaan sa main gate. Pero naging mas matarik lang ang hagdan ng mga nagpapatawid na naniningil ng tig-piso sa ordinaryong araw, iba ang presyo kung undas. Mahirap lang po talaga kami. Wala man po kami yaan talaga. Yan lang po ang inaasahan namin padaan. Pag nasara po, wala na. Wala na din po kaming ano. Lalo na, matanda na po ako. Wala akong aasahan. Sa undas po, postehan ng mga pulis ang bahaging ito ng Manila North para walang makatawid. At para tuluyan ng masarhan, maaaring magtayo pa ng mga dagdag na nicho. Ina-assess po yan ng ating city engineer kung kaya pa po ng pundasyon. Pero yan po ay worst scenario, kung hindi na po kakayanin yan, magtatayo na lang po kami ng fence. Mula October 30 hanggang November 2, papayagan lang ang mga bisitang makapasok dito sa Manila North Cemetery mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. Pagsapit ng 7 p.m., isasara na ang mga gate. Sa mga petsang yan, may libreng sakay rin sa e-trike sa loob ng sementeryo. Ang mga e-trike na magsasakay sa main gate ay para lang sa mga senior citizen at PWD. Kahit sino naman pwedeng sumakay sa mga e-trike na paparada sa rotonda ng Manila North Cemetery. Mahigit 50 portalet din ang ipakakalat sa buong sementeryo. Sa isang area, 30 pares. Isa sa lalaki, isa sa babae, isa sa LGBTQ. Ihilang po, bawal po dumiyan. Dahil halos 78 trucks ng basura ang nahakot mula sa Manila North Cemetery pagkatapos ng undas noong nakaraang taon, may tips ang Eco Waste Coalition. Kabilang ang pag-aalay ng halamang nakapaso imbes na bulaklak na may plastic, pati paggamit ng mga reusable sa pagbabaon ng tubig at pagkain. Pwede naman tayong mag-alala o gumunita sa environment-friendly na pamamaraan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Tila na-diska rin ang pagpapautang ng China para sa linya ng tren na itatayo sana sa Mindanao. May kinalaman ba yan sa tensyon sa West Philippine Sea? Nakatutok sina Mari Zumali at Joseph Moro. Termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pirmahan ng Mindanao Railway Project Phase 1 Tagum-Davao-Digos Segment. Ang pampondo manggagaling sa pangakong pautang ng China pero hindi umusad ang proyekto. Isang sulat ang ipinakita ng isang pinagkakatiwalaang source sa GMA Integrated News. Ayon sa liham na ito ng Finance Secretary, sa Chinese Ambassador noong Setyembre, hindi na interesado ang Pilipinas na utangin sa China ang pampondo sa proyekto. Ayon pa sa source, kasunod ito ng hindi paggalaw ng China simulat sa pool para mapaandar ang proyekto. Hindi tulad ng karaniwang ginagawa, wala raw ibinigay ang China na shortlist ng mga bangkong pwedeng utangan at mga kumpanyang pwedeng kontratahin para sa proyekto. Pebrero pa raw tila tinatabangan ng China na pondohan ang mga proyekto nito sa Pilipinas. Ayon pa sa source, sinabi raw ng Chinese Economic Counselor na hindi sila makapagdesisyon dahil sa geopolitical factor. Pagkumpirma naman ng Department of Transportation, 3 proyektong minana nila mula sa nakaraang administrasyon ang hindi na raw popondohan ng China. Yan ang Bicol South Long Haul, Mindanao Railway at Subic-Clark Railway. Since there's not much movement on the financing, we requested the Department of Finance to help us look for other funding sources. There are other sources naman, kaya me personally, I'm not saddened about it. So there are no regrets? No regrets. Hindi masabi ni Secretary Bautista kung bakit tila lumamlam ang interes ng China sa pagpupondo sa mga proyektong pang-infrastruktura ng ating bansa na ipinangako na nila. Pero nang tanungin kung posible bang may kinalaman ito sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Hindi naman siguro kasi yung problem na yan, even before this tension in the West Philippine Sea, when the new government took over, the previous administration already told the Chinese government that
they will not pursue the loan anymore. Kasalukuyan na raw naghahanap ng ibang mapagkukunan ng pondo ang ating pamahalaan para maipagpatuloy ang mga naantala nating proyektong pang-infrastruktura. Kabilang na riyan ang JICA, Asian Development Bank at World Bank. At may iba pa raw mga bansa na nakikipag-usap na sa ating pamahalaan sa posibilidad ng pagsuporta sa ating mga proyekto. Sa pagdalo kanina ni Secretary Bautista sa German-Philippine Chamber of Commerce and Industry, inisa-isa niya ang mga proyekto ng kagawaran na maaaring paglaanan ng pondo ng mga German investor, partikular sa aviation, roadways, railways at maritime. We invite you to discover the potential of these projects under the public-private partnership arrangement. Our next step in our own journey will be to move our operations partially to Clark. That should be phase 1. Phase 2 will also consider the new airports which are under planning now. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Kabilang ka ba sa mga maagang babiyahe para ma-enjoy ang long weekend? Bago niyo gawin ang inyong itinerary, siguraduhin nakaplano ito ng maigi at alamin ang magiging lagay ng panahon. Lalo ngayon na isa ng ganap na low pressure area yung kumpul na kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 2,210 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, sa ngayon ay nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo, pero hindi inaalis ang posibilidad nitong lumapit o pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Matuloy man ang pagpasok sa PAR o hindi, makakaapekto pa rin yung trough o yung extension ng LPA sa ilang bahagi ng Mindanao. Kasabay nito ang patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan. Ayon sa Pag-asa, umaabot yan sa ngayon sa northern at central Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, wala pa gaanong ulan bukas ang umaga sa Luzon. Pero pagdating ng hapon, unti-unti nang uulanin ng ilang bahagi ng northern at central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May malalakas na ulan din na inaasahan dito sa Cordillera. Sa Metro Manila, simula tanghali hanggang hapon ay may tsansa na ng localized thunderstorms. Kaya huwag ho kalimutang magdala ng payong o kapote kung lalabas kayo ng bahay para maghanda sa papalapit na undas. May mga kalat-kalat na ulan din bukas sa Visayas. Kabilang ho dyan, ang makakaranas ay ang Panay Island, Negros Provinces, ilang bahagi ng Cebu at Samar Provinces. Para naman sa mga kapuso natin sa Mindanao, maging alerto pa rin po tayo dahil maraming lugar pa rin ang posibleng ulanin. May heavy to intense rains na inaasahan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at ilang bahagi ng Socsargen at Barm. Kaya naman maghanda po sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. At yan lang muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. It's going to be a concert to remember dahil bukas na ang reunion concert ng one of the OG love teams noon na sina Gabby Concepcion at Sharon Cuneta. Pero bago yan, kamusta naman kaya sila sa rehearsal? Ichichika sa atin yan ni Aubrey Carampel. Ultimate Kilig Throwback Thursday ang hatid ng reunion concert ni na Sharon Cuneta at Gabby Concepcion bukas na Dear Heart. Hango sa pinakaunang pelikula na pinagtambalan nila noong 1981. Sa pasilip ng megastar sa kanilang rehearsals, kitang-kita pa rin ang chemistry ng dalawa kahit nagkakailangan pa. Siguro kasi it's been forever since we did anything together. So, kumbaga sa taping, may warm-up, may rehearsal. Sa singing, meron ding rehearsal. Sa personal, meron ding gano'n. Meron warm-up. Diba? Parang hindi tayo pamilya nung araw. Bukod sa kinakiligang photo kung saan magkayakap sina Gabby at Sharon, may sneak peek din sa magiging duet ng dalawa sa concert na para sa Gab fans na sinundan ng kanilang career and love story. Full of memories nga raw ang concert ng isang musical documentary. Yung journey namin, story namin. So parang trip down memory lane, may history, may stories, anecdotes, may maraming special people na magsasalita.
Tapos meron kaming special guests na surprise guests na sasama sa numbers. Di nga raw nila mapigilang maging emosyonal lalo kapag pinapanood ang ilang clips mula sa kanilang mga ginawang pelikula. It really struck me na parang we were so, that's the boy I fell in love with. Oh, that was me. We were so pure and innocent and so... This is for the fans. This is very important for us. It's very meaningful, very emotional din para sa amin. And especially yung mga viewers namin. Secret pa raw ang kanilang repertoire. Pero may mga surprise guests. At syempre, may special participation din ang kanilang anak na si Casey Concepcion. Yes, so... Maganda ko, meron kaming kanta kaming tatlo, no? Shinare ni Casey sa IG ang excitement at ipinost pa ang mga sulat niya para sa kanyang mama Sharon na itinago raw talaga ni Mega. Bukod sa concert, soon mapapanood naman si Gabby sa Kapuso drama series na Stolen Life. Habang si Mega ay makakasama naman ni Asia's multimedia star Alden Richards sa MMFF movie na Family of Two. Pero after ng Dear Heart concert, posible rin kaya ang Shagab movie? Papayag ka ba na gumawa tayo ng movie? Oo. Okay din, no? Game. Depende sa story. Gawin na natin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Pinaplansya na ang kasunduan para buksan ang Gaza-Egypt border para sa mga lilikas na sibilyan kabilang ang mga Pilipino. Ayon yan sa ating embahada. Live mula sa Cairo, Egypt, nakatutok si Rafi Tima. Rafi? Mel, yan nga inaasahan na ating mga opisyal na nakikipag-usap sa mga kinauukulan dito sa Cairo at sa Israel. Sana raw lang ay mapadali na yan dahil sa tumitinding sitwasyon sa Gaza. Nabaon na sa mga gumuhong infrastruktura na tinamaan ng Israeli airstrikes. وأحمد وهلا وأمولة وأنت. Pero ang kanyang mag-ina pa rin ang hinahanap ng amang ito. Pero isa lang siya sa maraming mukha ng mga apektado ng gulo sa Israel at Gaza na ikinasawi ng mahigit 6,000 Palestino at mahigit 1,000 Israeli. Nagpapakawala pa rin ang raket ang Hamas papuntang Israel. At tuloy rin ang pagganti ng Israel sa Hamas na nagkukuta sa Gaza. אני רוצה להיות ברור. העיתוי של פעולת צה"ל, העיתוי נקבע פה אחד על ידי קבינט ניהול המלחמה, יחד עם הרמטכ"ל. Kabilang sa mga sibilyang naiipit, ang mga walang muwang na bata. Sa isang ospital sa Gaza, mahigit 50 sanggol ang pinangangambang malagay sa kritikal na kondisyon. Kulang na kasi ang supply ng gamot, pati langis na nagpapatakbo ng mga medical equipment. طفل جميعهم من يعتمد على الكهرباء سنفقد حياتهم خلال 5 دقائق. Dahil din kapos sa langis, apektado ang transportasyon sa lugar. Allahu Akbar! Ang labingan ng nasawing ito, isinakay na sa karitong hila-hila ng isang donkey para maihatid sa libingan. Nanatili namang sarado ang border ng Gaza at Egypt. Bagamat umaasa ang ating embahada na may mapagkakasunduan na kaugnay ng humanitarian corridor. For a humanitarian corridor to open, there has to be an agreement by all parties concerned, no? For a ceasefire or a temporary cessation of hostilities is being worked out. Kaya naman marami sa Pilipinong gustong lumikas ang nasa Rafah Governorate na at handang lumabas anumang oras magbukas ng border. Maayos naman ang lagay ng 3 Pilipinong nanatili sa Gaza City na binobomba ng Israel. Sa ospital pa rin nagtatago ang mag-amang Pilipino para alagaan ang sugatang biyanan ng ama. Ang Pinay na madre naman, muling ipiniliwanag sa embahada na hindi niya iiwanan ng mga sibilyang nagtago sa kanilang simbahan sa Gaza City. There are hundreds of people now taking refuge in the church. I think the number she gave us was 800. She did not share any other details except for us to pray for her safety and those who are taking refuge in the church. Kinumpirma naman, Mel, ng embahada sa Jordan na isinimitin na nila yung pangalan ng mga Palestinong asawa ng mga Pilipino dito sa Egypt para kung sakaling payagan ng mga kinaukulan sa may Rafah border ay hindi na sila magkakaproblema kung sila'y sasamahan yung kanilang mga asawa papasok dito sa Ehipto. At yan pa rin ang latest mula dito sa Cairo. Mel?
Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima, nag-uulat live mula sa Cairo, Egypt. She is more ready than ever. Ganyan ang vibes ngayon ni Miss Universe Philippines 2023 and Sparkle Star Michelle D para sa upcoming competition sa El Salvador. Bumbu rin ang suporta ng beauty queen mom niyang si Melanie Marquez na may encouraging message pa. Makichika kay Katatibayan. Empowered, strong and smart. Prepared more than ever ang pambato natin sa Miss Universe sa si Sparkle homegrown star, Michelle Marquez D. Mula nang manalo sa Miss Universe Philippines, tinutukan ni Michelle ang trainings mula sa pasarela, hanggang sa question and answer, pati na rin Spanish classes. 200% ready nga raw si Michelle to represent Philippines sa Miss Universe stage. A lot of ups, a lot of downs, a lot of preparation, but everything that happens has made me such an independent and strong woman that you're seeing today. I can truly say that I'm in the best phase in my life to represent the country that we love. Kahit mahirap maging kinatawa ng isang powerhouse country, ready na rin daw siyang ibida ang iba't ibang paandar. I truly credit that to my parents. They have accomplished so much in their life, not because it was given to them, but because of the hard work that they put behind that process. I always say trust the process. I've learned that. I've lived through that motto ever since I was young. So it's all about the hard work, and I can truly say that I've worked so much to get to where I am now that, you know, it just has to shine on stage. Buo ang suporta ng Sparkle GMA Artist Center, showbiz friends at pageant fans kay Michelle sa kanyang mga send-off events. Michelle, alam mo naman na we're all here behind you, we're rooting for you, and I know you have what it takes to really bring home the crown. Pero para sa amin talaga, Miss Universe ka na. Mensahe naman ng mommy ni Michelle na si Miss International 1979, Melanie Marquez, na rumampa sa isang fashion event in partnership with Thai Embassy. I'm just very grateful na focus siya, and she really gave herself 100% to really be the representative of our country. Bukod sa lucky charm na kanyang mommy Melanie, feeling empowered din si Michelle while sporting a short look hair sa Miss Universe stage. My message is really just to continue to break boundaries, to change the stereotype. You know, naman na I'm not your typical pageant queen, and I want everyone, even if it's just hair, I just want everyone to be inspired na you don't have to fit into a certain mold to become Miss Universe Philippines. So that's what I represent. I represent just being unapologetically authentic. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Isa pang bagong parangal na naman ang ikinawat po sa inyong lingkod. Kaya muli maraming salamat po sa Philippine Red Cross Quezon City Chapter sa pagbibigay sa akin ng Diamond Award. Ang parangal na ito ay inspirasyon sa amin sa GMA Kapuso Foundation para patuloy na tumulong sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 60 days na lang, Pasko na. At wow, once again, congratulations, Tita Mel. Salamat. Dalawang sunod na araw. Ako naman po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Congratulations ulit, ma'am. Thank you, Emil. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumang. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.